Good morning! Dahil Friday ngayon, andito kami sa dagat. Inagahan namin nagpunta dito sa dagat. Ang oras ngayon is 7:30 AM dahil marami din ako mga pending na gawain sa bahay tuwing Friday. Tuwing Friday ko lang talaga kasi magagawa yung general cleaning sa bahay. Yung sa toilet, kwarto. Kasi pag during weekdays, ang prioritize kong ginagawa, syempre pasukan ng mga bata, is yung uniform nila. Although naglilinis naman ako, pero hindi talaga as in general cleaning dahil nag-iisa lang din ako sa bahay. Lahat ng gawain sa bahay ay sa akin at meron din akong online selling. Kaya sobrang busy talaga ako sa aking buhay. Pinagbigyan ko na lang itong anak ko na nag-request talagang magdagat dahil magwi-winter na rin. Tuwing winter, nako, napakahirap ng lumabas dahil sobrang lamig. At ito, masyadong kaya naman yung weather. Kaya pinagbigyan na lang namin na magdagat. Hinawakan ko nga ngayon ang kamay ng aking anak pero ayaw niyang magpahawak. Pero natatakot ako dahil sobrang lakas ng current. Baka mamaya madala siya sa alon. Napakakulit talaga ng anak ko dahil ayaw nga magpahawak sa akin. Nagmana talaga sa akin to ng kakulitan. Nahirapan na nga akong umawat sa aking anak dahil ayaw nga niyang magpaawat. Gusto niyang pupunta doon sa malalim at hindi naman ako marunong lumangoy. At makikita niyo naman na parang ang lakas na ng current, natatakot. Inawag ko na nga ang aking asawa na siya na nga ang mag-awat kay Sarah, itong anak ko, dahil ayaw nga makinig sa akin. Sinabihan na nga ako ng aking asawa na wag na daw ako ma-stress kay Sarah. Hayaan ko lang daw siya na mag-enjoy doon sa tubig. Ay nako, ang hirap talaga maging nanay. Itong anak ko ayaw makinig sa akin. Yung asawa ko relax lang, nakaupo lang siya. Sabi niya, hayaan ko lang daw siya mag-enjoy sa tubig. Pero natatakot talaga ako dahil sobrang lakas ng current. Alam niyo, maliliit lang na wave pero ang lakas ng bagsak. Yung kaya kang higupin papunta doon sa malalim. Dahil sobrang spoiled itong anak ko sa kanyang ama, kaya ayan, ini-ignored niya ako. Nag-drawing na lang ako dito para dito ko ilabas ang aking stress. At nagyayaya na rin ako nakakain dahil nagugutom na ako. Natapos na nga ako sa aking pagdodrawing dito sa buhangin pero hindi pa rin naahon ang aking anak doon sa tubig. Nagpaalam na nga ang aking asawa na dumating na daw ang aming order na pagkain. At nakita na nga ni Sarah na umalis ang kanyang ama at siya'y umiiyak dahil gusto niyang sumama. Pinatigil ko siya sa kanyang pag-iyak at sinabihan kong kukuha lang ng pagkain ang kanyang ama at babalik din siya. Natutuwa naman siya sa pagkasabi ko at dahil gusto na daw niyang kumain dahil nagugutom na din daw siya. Habang inaantay nga namin ang aming pagkain, napag-isipan ko na yayain si Sarah na maglakad-lakad muna kami dito sa buhangin. Pero ini-ignored naman niya ako, ayaw niya daw maglakad-lakad dahil gusto niya doon sa tubig. Ay nako, wala talaga akong magagawa. Ang talaga dito guys, maglakad-lakad, makikita niyo yung buhangin dito, yung dagat nila dito, walang halong bato. Ang sarap maglakad. Naalala ko tuloy yung aking kabataan noon dahil lumaki ang probinsya. Yung tinitirhan namin malapit sa dagat. Halos araw-araw ako naliligo sa dagat noon. Siguro sa isang araw, 5 times ako naliligo sa dagat. Kaya naging baluga na ako noon. Habang hinantay ko ang aking asawa, kinuha ko muna yung mga laruan ni Sarah at niyaya ko siyang maglalaro habang hinantay namin yung pagkain. Natutuwa naman ako sa ginawa ko dahil nakikipag-cooperate si Sarah sa akin at ginawa ko tong technique na to para makaiwas siya doon sa dagat habang hinihintay namin yung pagkain namin. Nakikiusap siya sa akin na samahan ko daw siya doon sa tubig, magsiswimming daw kami. Natutuwa nga siya na sinamahan ko siya doon sa tubig. Kaso, ayaw niya magpahawak sa akin at ito pa, gusto niya pumunta doon sa malayo. Dahil ayaw nga niya magpapigil sa akin, ang ginawa ko, kunyari, mag-drawing kami ng mga shapes dito sa mababang tubig. Like triangle, diamond, stars, circle, rectangle. At tuwang-tuwa naman siya. Pagkatapos nga naming mag-draw ng mga shapes, nakikiusap na naman siya na pupunta doon sa tubig. Kaya hinayaan ko na lang siya dahil nakikita ko na yung aking asawa na parating na. At nag-drawing nga ako dito ng I love you para pagdating ng aking asawa, ipapakita ko sa kanya. Mommy, wow! Nagulat naman ako ng aking anak dahil pinapakita niya sa akin may nahuli daw siyang shell. Andito na nga ang aking asawa at nagyayaya na nakakain na kami. Inaahon ko na nga si Sarah sa tubig dahil nagugutom na rin ako at kakain na kami. Kakain muna kami guys. Maraming salamat sa inyong panunood. God bless. Hanggang sa muli. Bye!